Really? Are you sure about this? Gusto mong pumasok na kasambahay namin dito sa bahay? Nanlalaki ang mata nitong tanong sakin. Sumulyap muna ako kay Gab na blanco pa rin ang tingin sakin bago tumango dito. Kung pwede sana, alanganin akong ngumiti sa mga ito. You said, you were on your vacation. Bakit mo naman naisip ang mag-apply sa amin bilang kasambahay? Gab looked at me with full of curiosity. Agad akong napaisip ng idadahilan dito, wala rin sa plano ko ang mag-apply na kasambahay, pero mukhang napasubo na ako kaya paninindigan ko na. Medyo naiinip kasi ako sa bahay, besides wala naman ang asawa ko, and naka-leave ako sa trabaho ko sa Queensland Island, kaya kailangan ko rin ng pagkakakitaan kahit papaano. Balak ko na rin kasi mag-resign sa trabaho, dahil hindi maganda ang palakad ng company ang pinapasukan ko, pagsisinungaling ko. Napansin kong binaba nito ang kubyertos, at some andal sa kanyang silya kaya ako napalunok. I don't get it, sinabi mong may naiwan kang trabaho sa Queensland at nandirito ka para magbakasyon. Tapos sasabihin mo gusto mong pumasok na katulong sa amin. Humalukip-kap na ito ng upo habang sinusukat ako ng tingin. Exactly, hanggat hindi pa kayo nakakahanap ng kasambahay, pinagkibitan ko ito ng balikat habang naka-poker face. Hindi ganoon kalaki ang sahod ng katulong kumpara sa sinasabi mong company ang pinapasukan mo. Tell me what make up your mind para ipagpalit ang trabaho ng madali kesa sa pagkakatulong. Ikaw ang dahilan. Hindi ko maisatinig ang salitang iyon sa kanya kaya nagyuko ako. Mahal, hanggat wala pa tayong nahahanap na katulong, bakit hindi na lang si Alora? Tutal wala pa tayong kakilala sa lugar natin, kaya mabuting siya muna. Hinaplos ng huli ang braso ni Gab.na tila may malalim na iniisip. Kung ayaw nyo naman ayos lang sa akin, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho, bahagya kong hininaan ang boses ko at nagyuko. Gusto kong batukan ang sarili dahil sa mga padalos-dalos kong desisyon ngayon. Una wala ito sa plano ko, dahil ang plano ko ay sumugod dito sa bahay nila, at kalampagin ang mga ito para malaman nila na ako ang tunay na asawa ni Gab, ngunit matapos ng aksidente ay nawala sa loob kong gawin iyon, lalo pa nang makilala ko si Alessandra. Okay, if that's what you want.na ngumiti sa asawa. Yan, kaya love na love kita na walang pasabing hinela ang batok nito para halikan. I used to lick my lips at the same time dala ng pagkailang sa eksena. Pero hindi ko inaasahang ang mabilis na paglingon ni Gab sakin matapos ng halik na iyon. Pwede ka nang mag-umpisa ngayon, si Alessandra na ang magtuturo sa iyo ng mga dapat mong gawin, seryoso nitong sabi sakin. Okay sige, sagot ko. Hindi na muli pa itong sumulyap sakin, dahil bumaling na ito sa asawa para muli ay makipagkwentuhan. Kung titignan ko sila ay parang napaka-perpekto ng kanilang buhay, masaya at walang iniisip na problema. Gusto ko mang magdalawang isip siguro ay huli na. Nandito na ako at handa akong kunin at bawiin kung ano ang akin. Iyon ay walang iba kundi si William. Natapos ang hapunan na ako na mismo ang nagligpit ng aming pinagkainan, tinulungan ako ni Alessandra, dahil sa iniinda kong sugat sa braso. Ako na rin ang naghugas ng pinggan. Dito ang magiging silid mo, binuksan nito sakin ang silid sa ibaba malapit sa hagdanan. Malaki ito sa inaasahan ko, kaya hindi ko maiwasang haplusan ang warm bed na nasa bandang bintana. Ang kwarto namin ni Gab ay nasa itaas, may 4 na silid sa itaas, at ang samin ay nasa dulo, dito naman sa ibaba ay 2 lang. Isa para sa iyo at isa ay ang guest room, paliwanag nito. Ang pasok ni Gab sa trabaho is 8 o'clock in the morning, pero 7 pa lang ay umaalis na siya, kaya dapat luto na ang almusal niya pagbaba ng kusina. Ako naman ay sumasabay na sa kanya gamit ang sarili kong kotse, patuloy nito na binisita ang mga cabinet, at ilang pasimano na wala pang laman. Undefinite ang oras ng uwi namin dahil maraming inaasikaso si Gab sa office at ilang prior meeting. Ako naman ay ginagabi kong minsan sa pag-check at pag-aayos ng event. Lumingon ito sakin. Kung gusto mo ihatid kita sa bahay mo bukas, para makakuha ka ng ilang gamit mo. Suwestyon niya na lubha kong ikinakaba. No hindi na. Kaya ko na mag-isa, hinintay ko muna ang pagsang-ayon nito, saka lamang ako nakahinga ng maayos.
Tuwing Miyerkules ay walang pasok si Gab, dahil 2 days ang rest day niya sa loob ng isang linggo. Wednesday and Sunday dahil siya ang boss ng kumpanyang pinapasukan niya, ako naman ay busy rin dahil isa akong events planner, kaya kadalasan ay out of town ang trabaho ko. Sinulyapan ko ito sa huli niyang sinabi. Huwag ka mag-alala, may pumupunta naman dito na tagalaba si Aling Maring, laba lang ang ginagawa niya kung minsan ay naglilinis, since nandito ka na baka once a week ko na lang papuntahin dito. Hindi kasi siya pwede na stay in dahil may sakit ang asawa, ngumiti ito sa akin bago tunguhin ang bintana para iyon buksan. May mga tanong ka pa ba? Humarap ito sa akin. Paano kayo nagkakilala ni Gab? Tahasan kong tanong. Kita ko ang bahagya nitong gulat sa naging tanong ko, kaya bahagya akong ngumiti. Pasensya ka na sa naging tanong ko. No, it's okay. Sanay naman ako na tanungin ng ganyan, rinig ko ang pagbuntong hininga nito, at naglakad pa upo sa kama. Nakilala ko siya when I was in college, pumasok siya sa kumpanya ng pamilya namin, luckily nagustuhan ni Kuya Manuel ang performance niya, kaya siya agad na-promote. Naging close kami at niligawan niya ako. Everything happened so fast, dahil after 1 year ng relasyon namin ay nag-propose na siya agad na hindi ko naman tinangihan. Alam mo yung feeling na nakita mo na yung lalaking para sa'yo. May kinang ang mga mata nitong sabi. Gumuhit ang mapait kong ngiti sa kanyang sinabi. So, halos 2 taon pa lang pala kayo nagkakakilala, at inaya ka na niya ng kasal. Tanong ko pa. Napansin siguro nito ang wala sa lugar kong tanong, kaya mabilis akong ngumiti dito. Oh, ako kasi 5 years kami ng asawa ko bago kami kinasal, kibat balikat kong sinabi. Really? I want to meet your husband someday, para maipakilala ko kay Gab, ngumiti ito ng maluwang sakin. Yeah, pagsang-ayon kong sinabi. So, paano? Tomorrow morning na lang tayo magkita. Maaga kasi ang alis ko patungong Galavaya Island. May upcoming event kasi akong aasikasuhin doon. So good night. Inumpisahan na nitong tumayo. Sige, salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito, pati na rin ang pagtulong niyo sa akin sa ospital, wika ko. Ano ka ba, in the first place kasalanan ko ang lahat, kaya wala na iyon, ngumiti ito ng maluwang sakin. Nadipi na ang mga labi ko dito, madami pa sana akong gustong tanungin, pero minabuti kong mag-good night na rin, dahil kanina ko pa tinitiis ang sugat sa braso ko. Paghiga ko ay hindi agad ako nakatulog, maraming pumapasok sa isip ko ngayon. Lalo pa kasama ko na sa iisang bubong ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Hindi ko alam kung saan ba ako magsisimula. Hindi ko rin napag-isipan kung tama ba ang naging desisyon ko, kung meron ba itong maganda resulta sa huli. Paano pag nalaman nila Mommy ang ginawa kong ito? Paano rin kung malaman nilang buhay pa si William? Pupungas-pangas ako ng bangon kinabukasan ng umaga, kahit ramdam ko pa ang sakit ng sugat ko ay bumangon ako para magluto ng almusal. Ngunit hindi pa ako nakakapasok sa kusina, ay nadepina na ang mga paa ko. Bahagya ko pang pinilig ang ulo ko dahil sa tanawing nakikita ng makasalanan kong mga mata. He was holding a newspaper, while sitting at the high chair facing the granite kitchen. My eyes scanning his perfect body wearing a white sando shirt and pajamas. Sandali ko pa itong pinagmasdan ng tingin, gusto kong ihakbang ang mga paa ko, para ito yakapin pero mahigpit kong pinigilan ang sarili at ilang ulit na nag-iling. Akala ko rin ay hindi niya pansin ang presensya ko, pero mali ako nang lumingon ito sa akin. Agad na nagtama ang mga mata namin, kaya wala nang dahilan para magtago pa. Good morning. Masigla pero mahina kong bati dito. He didn't bother to greeted me like I did, instead he put down the newspaper, and he sipped on the cup of coffee. Hindi ba nasabi sa iyo ni Alessandra kung anong oras ang dapat nagising mo? He pulled back his chair matapos ay tumayo, para tumungo sa coffee maker at magsalin muli ng kape. I'm sorry, medyo tinanghali ako ng gising, sagot ko. Hindi ito nagsalita kaya isa-isa ko nang binuksan ang cabinet, at naghanap ng pwede kong lutuin. Binuksan ko rin ang refrigerator para kumuha ng itlog at bacon. Ang leftover na fried chicken kagabi ay balak ko ring iinit. Humarap ako sa lamesa para ilagay doon ang mga nakuha ko na hindi nagangat ng tingin. Ramdam ko kasing pinaninud niya ang bawat kilos ko. You know how to cook? He suddenly asked.
Yeah, actually I don't have a skill pagdating sa pagluluto before that, ang husband ko lang ang nagturo sakin. Umangat ang mata ko dito na nakaupo muli sa high chair, while his two arms wrap around his chest. He transparently looking at me in his black plain eyes. Basically halos fried lang ang alam kong lutuin ever since, but he trained me how to cook and taught me everything he knows, especially yung specialty niyang menudo. Ngumiti ako nang maalala ang mga panahong iyon. Menudo, ulit niyang sabi. Yeah, maluwang akong ngumiti dito na umaasang may maalala ito. I never tasted menudo since then, he shrugged. Napawi ang mga ngiti ko sa naging sagot niya, lalo pa nang bumalik ang pansin nito sa binabasang dyaryo. Huminga muna ako ng malalim bago muling magsalita. I will cook you menudo if you want. Then I bit my lower lip dahil sa maari nitong isagot. Binaba nito ng bahagya ang newspaper at tumitig sa mga mata ko. Ikaw ang bahala, muli ay nagkibit lamang ito ng balikat, at ibinalik na ang pansin sa newspaper. Tipid naman ang naging ngiti ko dito, at pinasya na lang na ituon ang pansin sa niluluto. Maluwang ang ngiti ko habang hinahain ang nalutong almusal, hindi pa rin kasi mawaglit sa isip ko ang pag-uusap namin kanina ni Gab. Wala na ito pero bakas pa rin ang ngiti sa mga labi ko. Good morning. Bati sakin ni Alessandra wearing her cream pencil skirt and white blouse, habang nakasuot ng brown trench coat na hindi lalampas sa kanyang tuhod. Breakfast is ready. Sambit ko dito na nilapagan siya ng tasa ng kape. Thanks, mukhang mapapadami ang kain ko ha. Naupo na ito at mabilis na hinigop ang kape na gawa ko. Tipid lamang akong ngumiti dito. Si Gab. Tanong nito na siyang ikinutuwid ko ng tayo. Kanina pagising, baka nasa garahe, tawagin ko na lang, sagot ko dito na bahagya naman tumango. Mabilis kong tinungo ang garahe at nilangap ang paligid. Gab. Tawag ko dito, bahagya pang kumibot ang labi ko, dahil sa itinawag kong pangalan dito. Ngunit walang sumasagot, kaya nilakad ko ang hilera ng kotse nila, para tignan ito sa kabilang banda. Gab. Muli kong sambit sa kanyang pangalan. Tumungo ako sa likuran ng sasakyan para sumilip, pero laking gulat ko nang makasalubong ko ito, kaya agad akong napa-atras. Oh, I'm sorry, may kaba sa puso kong sinabi na hindi maiwasang mapalunok, dahil napadapo ang tingin ko sa pawisan niyang mga braso. Hindi ito agad nakapagsalita dahil rin sa gulat. Hinintay nito ang sasabihin ko pa, habang nagpupunas ng kamay niyang may grasa, maging ang t-shirt nitong suot, ay puno na rin ng grasa kaya ako napayuko. Pinapatawag ka ni Alessandra, nakahanda na ang almusal, hindi ko maiwasang panginagan ng boses dahil sa lapit ng pagitan naming dalawa. Rinig ko ang marahas nitong buntong hininga bago magsalita. Sabihin mo susunod na ako. Seryoso nitong sagot. Hindi muna ako umalis dahil hindi ko alam kung paano ko ihahakbang ang mga paa ko, dahil naghubad na ito sa aking harapan. My mouth half open when he started to wipe his sweat body using his t-shirt. Anything you want to say? Kunot noo nitong tanong. Doon ako tila nahimasmasan dahil sa boses nitong irritable. Wala na, sige mauna na ako. And I took a big step out of him, sandali akong tumigil sa paglalakad, at walang lakas na humawak sa poste para doon huminga ng malalim. What are you doing? Sigaw ko sa sarili. You can't just act like you had something wild feelings towards him, kung ayaw mong paghinalaan kanya. Pagalit kong pangsabi sa sarili. O anong nangyari sa iyo? Bakas ang pagtataka sa tanong na iyon sa akin ni Alessandra, nang makita ako. My face dripping in sweat lalo pa nang humakbang ito palapit sa akin. What's the matter? Ulit nitong tanong na hinawakan ako sa braso. I just sleep but I'm okay. Pagsisinungaling ko. Are you okay? Ininom mo ba yung gamot mo? Nanlalamig ka. Bakas ang pag-aalala nito nang tanungin iyon. Hindi pa, sabi ko na mabilis nag-iwas ng tingin. Kung ganun sumabay ka na sa amin ni Gab mag-breakfast, para mainom mo sa oras ang gamot mo, sambit nito sa akin. Gusto ko sanang tumanggi pero agad itong tumangala sa likod ko, kaya ako biglang napaayos ng tayo. O nandito ka na pala, come on let's have breakfast together, mukhang masarap ang niluto ni Alora para sa atin, mabilis nitong hinela ang braso ni Gab na siya lamang akong nilampasan.
Suot muli nito ang t-shirt na puno ng grasa, na malaya kong pinagmamasdan palayo sakin. Alora, tara na, sabayan mo na kami. Tawag pansin sakin ni Alessandra, kaya na ako tumalima. Muli ay nasaksihan ko kung gaano ka-sweet sa isa't isa ang mag-asawa. Parang ang wala ako sa harap nila, kung maglambingan at kung minsan pa ay lantarang naghahalikan na siya kung mabilis na iniiwasan. Kung wag na kaya tayo pumasok. Bumaba ang kamay ni Gab sa ilalim ng lamesa, habang titig na titig sa asawa. Gab, alam mong hindi pwede, I need to go to Galavaya Island today for the big event. You know how important this project for me. Pumungay ang mata nito sa kaharap. Yeah, I know. Halatang napipilitan nitong sagot. Mahal, pipilitin kong makauwi ng maaga, promise. Nag-beautiful eyes pa ito at ngumiti ng maluwang sa asawa. Promise is made to be broken, remember. Taas kilay nitong sambit kay Alessandra. Napahigpit ang hawak ko sa kubyertos dahil sa narinig. Anong sabi niya? Hindi ako makapaniwalang lumabas iyon sa mga bibig ni Gab. Alright, I will be home early as I could, malambing nitong sabi bago tumangala sa asawa. That's my girl. Haplos nito sa puno ng kanyang buhok na siyang hamalakhak. Sa puntong iyon muling nagdaop ang kanilang mga labi. That was torrid kiss. What the? Mariin kong kinagat ang labi ko, dahil hindi ko na kaya ang eksenang aking nasasaksihan, kaya mabilis akong uminom ng tubig, dahilan kaya ako nasamid. Natigil ang mga ito dahil sa sunod-sunod kong pag-ubo. I'm sorry, sabi ko habang nagpupunas ng tissue towel sa mga labi. It's alright, dahan-dahan lang sa pagsubo Alora, natatawang sabi sa akin ni Alessandra na siya kong tinanguhan naman. Subalit hindi ko na magawa pang ingat ang kubyertos ko dahil sa madilim na tinging pinukol sa akin ni Gab. Wala na ang mga ito sa hapag, pero narito pa rin ang iniwan nilang kirot. Walang gana ko ring niligpit ang pinagkainan namin, at hinugasan iyon na wala pa rin sa sarili. Alora, mabilis akong naglingon kay Alessandra na may dala ng shoulder bag. Alora, aalis na ako, kung gusto mo sumabay ka na lang kay Gab, para kunin ang mga gamit mo sa inyo. Nako, hindi na nakakahiya naman. Kaya ko naman mamasahe, saka madami pa akong tatapos ang trabaho dito, pagtanggi ko habang nagpupunas ng kamay sa aking apron. Ikaw ang bahala, baka late na rin ako makauwi mamaya, madami kasing gagawin sa resort ngayon. Mag-iingat kayo, ngumiti ako dito ng bahagya. Paano, mauuna na ako? Nasumulyap sa kanyang wristwatch bago na ako talikuran. Sinundan ko na lamang ito ng tingin, at sa huli ay napabuntong hininga. Ilang minuto rin akong nakatanga sa hagasin ko, bago ako muling makarinig ng mga yabag na palapit sakin. Nalingunan ko si Gab na nagbukas ng fridge para kumuha ng pitcher ng tubig, at marahang nilapag sa lamesa bago ako sulyapan. Hindi ka pa tapos dyan? He asked in a cold tone voice. I'm sorry. Ano kasi kinausap ako ni Alessandra bago siya umalis, pag-e-explain ko na puno ng kaba ang puso. Muli ay hindi ito sumagot imbes, ay naglakad ito patungo sa direksyon ko, para iangat ang mga kamay para buksan ang cabinet sa aking tabi para kumuha ng baso. Halos hindi ko magawang huminga, dahil sa halo-halong kaba at nerbiyos. Mabuti na lang ay umalis ito agad, para tunguhin ang lamesa at nagsalin ng tubig sa hawak na baso. Binili niyang isabay kita para kunin ang mga gamit mo. His baritone voice hit me. Bumaba ang tingin nito sa akin matapos lagokan ang baso ng tubig, mas lalong madilim ang mga titig nito sa akin, na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Hindi na kailangan, kaya ko naman mag-isa, sabi ko sa mahinang boses. Silence. Alora, you have to say something. Sigaw ko sarili, pero sa huli ay wala akong nasabi. Tapusin mo na yung ginagawa mo at sumunod ka sa labas. Ito na ang bumasag sa katahimikan, at walang pasabing lumabas na ng kusina. Naiwan naman akong nakaawang ang mga labi dahil sa kanyang sinabi.